Hello, what's up mga bossing at idol ko? Meron po akong ipapakita sa inyo. Pwede nyo po itong pang family service o kaya pang pasok po sa Grab or InDrive. Pwede nyo pong pagkakitaan itong mga bossing. Meron tayo ditong modelo na unit na sedan. Meron tayo ditong 2023 Mitsubishi Mirage G4 1.2 GLX. Automatic transmission, gas yung engine nito. Odometer po nito, 21,000 km ang tinakbo. Price po nito, 498,000 kasama na po ang transfer of ownership mga boss. Good as new condition to mga bossing. Very good running condition. May dalawang original kinakasama, may manual and booklet. Meron na rin po itong RFID, easy trip, tsaka auto sweep mga boss. Appearance check muna tayo, syempre mga bossing. Mga headlight niyan mga boss. Maayos po ang headlight niyan, naka-halogen headlamps. Malinis po yung lens niyan mga boss. Wala pong mga faded dyan, wala pong mga lamat-lamat dyan. All goods po yan, all stock, all original po yung mga ano nito, yung unit natin na to. Ending 0 po ang plate number nito mga bossing. Naka-register dyan hanggang October 2026. Kaya wala na po kayong gagawin nito. Sasakyan nyo na lang to. Very good running condition. Check po natin yung pintura nito mga boss. Ikutan muna natin. Ayan mga boss, yung pintura nito dyan sa harap. Goods naman po. Dito po mga gulong natin. Mga gulong natin nito nasa 90% trade life mga boss. Naka 15 inches alloy wheels. Malinis naman po yung stock mugs yan. Wala naman pong gutter marks. Ayan mga bossing. Tsaka ito po si GLX po, meron na tong aftermarket, meron na po siyang fog lamps. Siyempre sa stock po, wala pong nakalagay na fog lamps yung GLX model po. Ayan, ito meron na po ito mga bossing. Okay naman po yung pintura nito sa side na to mga boss. Presentable outside appearance, makinis po yung unit natin ito. Ito pa yung pinakamaganda dito mga boss, bagong ceramic coat to. Kaya pag tinignan mo naman kung gaano naman po kakinis yung unit na to, yung outside appearance talaga maganda bossing. Meron na rin siyang rain gutter mga boss, naka G4 na rain gutter. Tapos yung bubong niyan, maayos po yung bubong niyan. Wala pong mga kupas-kupas dyan. Talagang intact siya sa 2023 model mga bossing. Ayan, dito naman po sa likod. Sa side na to, okay naman ang pintura. Wala naman pong gas-gas. Wala pong dent mga boss. Taillight nito, maayos din po yung mga taillight niyan. Meron na rin siyang reverse camera. Ayan, meron na rin siyang aftermarket na reverse camera mga bossing. Goods naman po dito paikot. Kung ano po yung kapal sa harap, ganun din po sa likod mga bossing. Nothing to fix, sasakyan nyo na lang to. Hindi rin to masyadong gamit. Nakita nyo naman po, tsaka alaga to ng first owner. Kasi may conduction sticker po, nakita nyo naman, wala po pong kupas. Silipin nyo po yung interior nitong 2023 model. Nakita nyo naman kung gaano po ka-intact at kalinis. Ayan nga pala mga boss, syempre, iniikutan po natin ng maayos yung unit. Tinitingnan natin kung may mga banggayan. So ito, malinis po itong unit. Hindi po tayo nagbablog ng may mga banggang unit mga boss. Kaya garantisado naman po yung mga unit natin na binablog. 100% no accident history at lalong-lalo na po 100% not blooded unit. Kaya yun po lagi kong sinasabi. Siyempre may lagi tayong kasamang scanner mga bossing. I-scan muna natin para makita nyo rin po na talagang check natin mabuti. Wala tayong problema sa unit natin. Maganda naman ang unit na to. Talagang sulit na sulit din ang kukuha nito mga bossing. Scan muna natin. Tsaka super tipid sa gas na ito, idol. Yan pa yung maganda dyan. Talagang kung pang daily use sa mga naghahanap din ng first car nila, pang pasok sa work, atid sundo sa school, pwede ito mga boss. Napakatipid din po nitong Mirage natin. Ayan, run natin yung scan. Tingnan nyo naman po kung gaano naman po ka-intact at malinis to. Talagang masasabi ko naman na good as new condition to. Ayan yung ating dashboard. Ceiling natin mga boss, ceiling natin. Nakita nyo naman kung gaano kalinis ang ceiling natin. Nakita nyo naman po yung tsura, mga upuan, naka-fabric seats. Halos hindi po nauupuan, all intact din po yung mga upuan nito. Start po natin yung engine nito. One click, one start din mga bossing. Ayan, nakita nyo naman kung gaano ka-suabit, ka-smooth po yung andar. Cold start po yan, nakita nyo naman, may ano pa may logo po dyan. Hindi natin papastart yan na mainit. Gusto ko makita nyo na po yan na may cold start pa na sa gilid. Wala naman pong default cold dyan. 24,498 na po pala yung nito, actual mileage na tampered mga bossing. Open natin aircon. Sasakyan nyo na lang to, nothing to fix. All power and all mechanism working po lahat. Bintana, power mirror working po lahat. Dito naman po sa steering wheel natin, nakita niyo kung gaano kalinis ang steering wheel nito. May audio controls. Head unit natin, meron na po siyang auxiliary USB and Bluetooth ready. Tapos meron na po siyang, pwede mo nang sagutin yung calls mo dito. Tsaka mayroon na siyang voice command. Steering wheel natin. Malamig po ang aircon nito mga boss. Naka-touchscreen head unit, kagaya na sabi ko kanina, nakita niyo naman po boss. Meron na po siyang reverse camera. Ayan, malinaw din po yung reverse camera na ito. Shifting is good. Wala po siyang shift shock, wala po siyang drag, wala pong kaldag mga bossing. No wonder kasi mababa lang po ang milyahin nito. Swerte rin po makakakuha nito. Mga mating nito mga boss, check nyo rin to. Naka-stock mating na G4 po. Nakita nyo naman po kung gaano ka-intact, gaano kalinis po. Nilagyan pa ng aftermarket na 3M na mating para at least hindi po madumihan yung pang ilalim niya.
All goods naman to mga boss. Ayun, pati driver side na upuan, no, nakita nyo naman, no. Parang bagong-bago rin ang upuan, hindi po masyadong nauupuan. Pasado to mga bossing, pasado to sa mga naghahanap dyan ng pang grab, pang end-drive, pwede nyo magkakitaan to, pang family service, pwede to. GLX po na model, nakita nyo naman may dalawang cup holder dito, meron din pala dito isang cup holder. Ayan, ganun din yung mating nito, all stock din sa likod. Malinis din po yung stock carpet nito na original mga bossing. Wala pong binago dito, yun lang po ang dinagdag, yung reverse camera sa likod, tsaka yung paglamps sa harap mga bossing. Yun lang po, the rest, all stock, all original po lahat. And all goods din mga upuan, naka-fabric seats, wala naman pong mga punit-punit dyan, wala pong himulmol. Mga sidings yan, malilinis din po mga sidings na ito. Walang pintas to, pwede sa mga masela nating buyer. Tingnan nyo naman yung trunk na ito mga boss kung gaano rin ka-intact. Check natin reserbang gulong, yung lawanet niya na original, okay po. Halos hindi pa po nagagamit tong reserbang gulong, makapal pa po. May tools, kumpleto, may early warning device. Tsaka nakita nyo naman yung pang ilalim. Yan, napakalinis po niyan. Kumbaga, makikita nyo naman po yung unit, baka sabihin nyo, nabaha ba yan? Hindi po nabaha yan. Sa status pa lang ng unit, wala po talaga siyang bahid na ganong ano. Wala siyang sinyalis na may mga nabaha dyan o nabangga dyan. All intact po yan, pati yung trunk ko ano niyan, sa likod. Maayos to. Kaya kung sedan ang hanap mo, pwede nyo na pong kuhanin tong Mirage natin mga bossing. Nakita nyo naman po, etong mga unit natin, kompleto pa po lahat, may mga kasa markings pa po yan. Tsaka napaka-smooth at swabe po ang andar ng makina, napakatahimik po nito. Ganon din yung frame nito sa harap, intact din, wala kang makita na baka may mga nabanggayan. Kompleto po yan, talagang maayos po yung quality niyan. No talsik, no usok, no blow by, maayos yung cooling system, wala naman pong tagas ng langis dyan. Eh nakita nyo naman, wala pa pong mga nilagay dyan na pampakinis o yung mga degreaser, wala. Malinis po talaga ang engine nito. Tsaka ito naman pong Mirage natin, sa mga hindi pa po nakakalam, timing chain na po ang gamit nito, powered by a 1.2 liter gasoline engine that produces 78 horsepower at 100 Newton meter of torque mga bossing. Kaya sa mga naghahanap nito mga bossing, pwede nyo pong puntahan dito sa Bacoor, sa autokoto.ph mga boss. Test drive nyo po, pwede rin po kayo magdala ng sarili nyong mekaniko para magkaroon kayo ng peace of mind. Meron din akong ipapakita sa inyo sa mga naghahanap naman dyan ng pang family service. Meron tayo ditong 7-seater MPV. Ito ang tawag ko dito, Baby Fortuner eh. Nakita nyo naman kung gaano po ako presentable ito. Actually, bagong dating lang po ito. Naabutan ko po dito sa shop nila, dinidetailed lang po ito. Pero ngayon, sabi ko, isama ko na sa vlog para naman makita nyo kung paano dumating dito, tapos nililinis. Mamaya pati loob, papakita ko sa inyo. 2021 model po na Toyota Rush 1.5G. Automatic transmission, gas yung engine nito, odometer nito 47,000 km ang tinakbo. Price nito 748,000 kasama na po ang transfer of ownership. May kasama na po itong dalawang original remote key, may manual and booklet, may dalawang RFID mga boss. Easy trip tsaka auto ship. Available din to sa financing. Sa mga nagtatanong naman po regarding sa financing computation, ipa-flash ko po sa screen or you can comment down below sa video mga boss para mabigyan ko po kayo ng idea kung magkano po yung magiging down payment nito. Check muna natin yung headlight nito. Maayos po yung lens ng headlight natin. Naka-LED na po itong Rush natin mga bossing. Tapos ang kagandahan nito, mayroon na tong daytime running lights. Ito, nakita nyo po. Ayan, maayos po yung mga ilaw nito. Naka-full garnish set na tong unit. Ending 5 ang plate number nito. Registered dyan hanggang May 2026. So wala na kayong problema sa papel. Dito naman po sa autokoto.ph sa C2G Cars, pag papel po may problema, money back po tayo mga boss. Wala kayong ikaka-worry na baka may problema yung papel, wala po. Kasi ito, legit naman po talaga tayo. Lalo pag binablog ko yan, ayaw ko pong masira yung channel ko po. Kaya naghahanap po ako ng maayos na sasakyan para sa inyo mga kababayan nating OFW dyan. Ayan mga boss, ikutan muna natin. Okay naman ang pintura nito. Ikutan ko na po ito kanina, maayos po yung pintura. May mga ilang panel lang po na retouch, bumper sa harap, tsaka sa likod. Mga gulong nito, goods pa po. Panalo rin pong makakakuha nito. Ito naman pong side mirror nitong Rush. Ito, automatic retractable side mirror po yan. Tsaka may repeater na po na signal light dito. Naka-LED na rin po yung repeater dyan. Tsaka ang ganda po ng window nito. Bagong tint lang po ito, paikot. Wala pong mga sugat ang tint niyan. Yan, bagong tint lang po yan para maging mas presentable po pag napunta na sa inyo to. Ayan mga boss, ito yung mga sinasabi ko. Naka-full garnish set na to. Tapos ito, naka-keyless entry na to mga bossing. Push start button. Mamaya papakita ko po sa inyo yung interior. Ganon din po kung ano po yung kapal sa harap, ganon din po sa likod. Ayan, makakapal pa po yung gulong natin dito. Tail light, check nyo po. Tail light natin. Ayan, naka-LED na rin po yung mga tail lights niyan. Buong buo rin po, wala rin pong yung mga lens niyan, wala pong paninilaw, wala pong mga crack o mga lamat-lamat dyan. All intact po yan. Tapos meron na rin siyang third brake light dito sa taas. Yan, at saka ang kagandahan po nitong Rush, meron na po itong reverse camera at saka reverse parking sensor. Sinamantala ko na yung pagkakataon na to, nandito po yung nagdi-detail po.
Para naman po makita nyo na kung paano naman mag-unit po dito sa Bacoor po, sa C2G at saka sa autokoto.ph. Yan talagang nililinis po talaga na mabuti yan ang ating nag-detail po. Yan po. Detalyado talaga ang paglilinis yan. Mga naghahanap ng 7-seater dyan, pwede nyo na pong ipareserve to. Ngayon paikot, makinis na po ito. Wala po itong gas-gas, walang dent. Flawless po ito. Ayan, check po natin interior para masilip nyo na agad. Huwag na nating patagalin to, baka matira pa ng iba. Ayan, syempre, pag tayo po ang nagbablog, nakita nyo naman po, ini-scan po natin. Wala tayong pinapalagpas, lahat po yan, chinecheck po natin maigi. Ayan, sipatin nyo po ito mga bossing. Tsaka nakita nyo naman yung ceiling nito, hindi pa na-detail dyan, pero presentable na po. Tsaka nakita nyo naman yung mga sun visor nito, may plastic pa mga boss. Ayan, ito lagayin dito, nandito nakalagay yung dalawang RFID. Ayan. Sa mga nagtatanong, ito may dalawang RFID na kasama mga boss. Steering wheel. Check nyo rin po yung steering wheel nito. May steering wheel cover na po ito. May audio controls dito. All intact naman po yung steering wheel nito mga bossing. Tapos dashboard. Nakita nyo naman kung gaano po kalinis ang dashboard. 2021 model to mga bossing. Sa mga naghanap dyan ng 7-seater. 100% naman po malinis din to yung mga matting yan. Nakaano na po yan. Naka-deep dish matting. Pero kahit tuklapin nyo po yung stock matting na rush. Yan, nakita nyo naman kung gaano kalinis yan mga boss. Panalo po, panalo sa mga naghahanap dyan ng 7-seater, baby Fortuner po, maganda po ito. Tsaka ito pa po, naka leather seat cover. Yan, yung leather seat cover natin, maayos po, wala pong mga karak, wala pong tuklap, o wala pong mga sugat, wala pong punit yan. Pero kahit alisin nyo po yung leather seat cover na to, intact po yung fabric seats nito na stock. Aircon, naka dual ice cold aircon to. Start po natin yung engine. Smooth ang andar, one click, one start. Automatic retractable side mirror, check nya po, gumagana po yan. Ayun yung mga bintana mga boss, hindi ko lang muna ibababa kasi bagong tint lang po yan. Pero gumagana po lahat yan. Wala po tayong, hindi ko po ibibigay sa inyo to na may hindi gumagana ang bintana. Ayan mga bossing, check nyo po yung ating touchscreen head unit. May auxiliary, may USB and Bluetooth ready na po yan. Open natin ng aircon. G-bar yan po natin, 7-seater ang capacity, push start button, automatic retractable side mirror, may reverse camera na po ito at saka reverse sensor. Ayan, push start button. Shifting nito mga boss, smooth and responsive, 4-speed, automatic transmission. Ayan, nakita nyo naman po kung gaano naman po tayo wala pong vibrate, nickel dag, shift shock, wala po. Napaka-smooth po nito mga bossing, 2021 model. 47,401 po ang actual mileage natin na tampered. Ayan mga boss, nakita nyo naman, tsaka ini-scan natin, wala po tayong, wala pong issue yan, wala pong fault code tayo dyan. Ayan, mayroon tayo ditong 12-volt adapter. Ayan, nakita nyo po dito, may socket po tayo ng 12-volt adapter dyan. May tatlong cup holder dito. Ayan, panalo to mga bossing, all intact, wala ring pintas to, pwede rin sa mga masiselan nating buyer dyan. Malamig pang aircon, naka dual ice cold aircon to with automatic climate control. Meron na rin tong traction control system mga boss, yung Russia. Second row naman po, check nyo rin ang second row neto. Na ganun din, naka deep dish matting din to, meron din siya dito sa likod. Meron din siyang center na 12-volt adapter dyan mga boss. Tapos kahit alisin nyo rin naman po ito, all intact din po yun. Nakita nyo naman yung stock matting. Ang maganda pag may naka-deep dish matting ka, hindi nadudumihan yung stock carpet nyan. Yung stock matting. Ganon din ang second row na upuan. Flawless din po ang leather nito. Yung leather seat cover, maayos din po. Wala po mga sugat-sugat, wala rin punit po. Tapos syempre po, kung sasakay dito sa likod, Boss Mike, pakita mo, tutupiin nyo lang po ito. Ayan mga bossing, ito nakatupi lang to. Nakita nyo naman din po yung deep dish matting dito nung inangat natin yung second row po. Kasi kung marami kayong ilalagay dito, pwede nyo pong tupiin lahat ng upuan na to. Para marami kayong may load na mga family natin dyan na mahilig mag-travel, pwede nyo rin pong gamitin to. Tsaka napakatipid dito na, lalo na kung ilo-long drive mo rin to, matipid din po ito sa gas na 1.5 ng Toyota Rush. Sa city driving, mga 10 to 12, pero kung wala naman pong traffic, mga 14 to 16, papalo po ito mga bossing. Depende po sa gumagamit. Magana rin po sa second row natin yung aircon. Working din po yan mga boss, malamig din po yan. Ayan mga boss! Sa ating baby Fortuner, sa ating Toyota Rush, okay naman po ako, 5'7" na niya po yung height ko, pero nakita nyo naman yung legroom tsaka headroom. Okay naman po, maluwag pa, layo pa po ng tuhod ko. Ayan, kaya masasabi kong itong 7-seater na to, hindi to masyadong pinakompact. Ito maganda rin po yung ano nito. Maganda yung space nito. Check natin sa third row, paano ako lilipat ako sa kabilang, sa third row, para makita nyo rin po yung space dito. Mga bossing, nakita nyo naman sa third row seats po, oh. Sa third row po, okay rin po ako dito. Medyo maliliit, pwede mo, pero okay pa rin po yung third row seats natin. Etong third row seats, halos hindi naupuan. Nakita nyo naman yung upuan, no? Sa likod naman, may cup holder dito sa mga sidings niya.
Ay, may cup holder, may lagayan pa dito ng ano. Mayroon din 12 volt adapter dito sa likod. Hindi pa natatapos detail, pero nakita nyo naman, actually yung unit, na kunting linis na lang to. Nakita nyo naman po, hindi pa nalilinis yung flooring yan, yung likod, yung loob nito. Pero kung nakita ko yung gaano ka-intact at kalinis po yan. Quality, quality. Dito sa ano po, apakan, nakita nyo naman po, may carbon fiber na Toyota. Para hindi po ito kasing unang nagagasgas dyan. Ito, meron na siyang protection dyan na carbon fiber, mga bossing. Sidings, ayos naman dito. Maayos to mga boss. Kung 7-seater ang hanap mo, pwede nyo pong tingnan to ng actual. Dito naman po sa ating cargo bay, mga boss. Ayan, nakita nyo naman kung gaano kalinis din ang mating nito. Plus meron pa siyang mating dito na aftermarket. Pwede nyo tupin kung marami naman kayong ilalagay. Maluwag din po ito. Ayan, kung gaano naman po kaluwag, marami rin kayong maikakarga dyan. Intact din po dito sa third row seats, sa third row po. Pag inangat mo, intact din po yung ano niyan, yung mating na stock. Ayan. Fortuner Idol, nandito nakatupi, no? Yung upuan, no? Sa side, nasa side ito, nakaganon. Kaya mas malaki, maraming space kang may lalagay dito sa likod nito. Yung iba kasi, yung like Innova, ang tupi niyang pa side. Ito, papaganon. Kita nyo naman, ang engine bay nito, hindi pa nalilinis yan, no? Pero nakita mo naman kung gaano rin ka-excellent na po yung andar, suabe, smooth po yung takbo ng engine natin. Frame natin, buong buo intact, wala pong mga sinasabi nilang baka may bangga dyan. Nakita nyo naman yung frame yan sa harap po, intact, pati itong hood natin ito sa hood natin. Goods na goods po yan mga bossing, tsaka mapuputi pa po yung mga reserva nito. Naka-Amaron po na battery. Kaya nakita nyo naman po kung gaano kalina, boss Mike, pakita mo. Wala pong mga moisture ng langis dyan, all intact. May mga kasa markings pa po yan. Ito naman pong Toyota Rush natin mga bossing, timing chain na po ang gamit nito. Tapos rear wheel drive po ito. Sa mga hindi po nakakalam, rear wheel drive po si Toyota Rush, powered by a 1.5 liter dual VVTi gasoline engine that produces 102 horsepower at 138 Newton meter of torque mga boss. Panalo to. Highly recommended to sa mga naghanap ng 7-seater MPV mga bossing. Ayan, sa mga kababayan natin dyan, paulit-ulit po tayong magbablog ng maayos na unit, kaya wag po kayong mag-atubili sa mga naghahanap dyan. Comment down below sa video, kontakin nyo lang po ako at i-assist ko po kayo. Scan natin, check natin, test drive natin yung unit. Tsaka dito po, safe po lahat ng papel natin. Automatic kasama na po ang transfer of ownership. Alright, ingat pong lahat mga chup-chup. See you pa sa next vlog.